Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sinuyod ng tingin ni Amethyst ang mansyon ng mga Baruel sa ama ni Jax. Buwaba mula sa sasakyan si Wendy. Kita rin ang paghanga sa mukha niya. Ang ganda pala ng bahay niyo, Jax, komento ni Wendy sa manugang. Hindi po sa akin to, ma. Sa tatay ko po. Pagtatama ni Jax habang binababa niya ang mga maleta nila. Nangiti si Wendy. Pahambol pa ang kanyang manugang. Sa'yo na rin, dahil tatay mo naman yun. Ngiti lang ang naging sagot ni Jax sa kanyang biyanan. Hindi inakala ni Amethyst na ganito pala kayaman ng ama ng kanyang asawa. Sobrang lawak ng lupain na sakop ng mansyon. Parang sa football field lang o baka mas malaki pa. Hila ni Amethyst ang kanyang maleta habang papasok sila sa mansyon. Nakailerang apat na kasambahay ng mga Baruel habang nasa dulo naman ang buong pamilya ng kapatid ng ama ni Jax. Natuon ang mata ni Amethyst sa pinsan ni Jax sa tila may kakaibang kislap ang ngiti sa labi nang makita siya. Umiwas kaagad siya ng tingin na napatingin sa asawang si Jax na nauunang maglakad. Jax, anak, maigi naman at nakarating kayo agad. Masayang bati ni Roger sa anak at niyakap si Jax. Tay, si Mama Wendy po, mama po ng asawa ko. Pakilala ni Jax sabihin ng babae. Balae, magilaw na sabi ni Roger kay Wendy at nakipagkamay. Nginitian naman ang ginang ama ni Jax. Ma, si Tito Ramil po, Tita Carlota, asawa niya po, at si Teo, pinsan ko po. Pakilala rin ni Jax sa pamilya ng kapatid ng tatay niya. Magandang umaga ho sa inyo, magalang na sabi ni Wendy. Good morning too, tugon ni Carlota sabay napairap ng kaunti at silipat si Wendy mula ulo hanggang paa. Let's go inside na makapag-almusal. Aya ni Roger at saka tumingin sa mga kasambahay. Pakihanda ang dining at dalhin ng mga gamit nila sa kwarto sa taas. Utos niya sa mga ito. Mabilis tumalima ang apat na kasambahay, kinuha ang mga dala nilang maleta. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Hindi pa rin maalis kay Amethyst ang hindi humanga sa ganda at laki ng mansyon. Kung malaki ang sa mga Hale na mansyon, parang konti lang ang laki ng mansyon sa mga Baruel. Napasinghap si Amethyst nang maramdaman ng kamay na pumulupot sa kanyang bewang. Napaangat siya ng tingin at nakita ang mukha ni Jax sa seryoso nakikipag-usap sa ama nito tungkol sa negosyo. Excited na ako sa pagdating ng aking unang apo. May nailaan na nga ako ng kwarto para sa kanya. Mapababae o lalaki pa yan, hindi na mahalaga sa akin. Masayang bida ni Roger. Halatang aliwalas sa mukha niya kapag napag-uusapan ang tungkol sa kanyang magiging apo. Ako rin, balae. Masaya ako kung magkakaroon tayo ng maliliit na Amethyst at Jax. Dati noon, hiniling namin ni Alfie na magkaroon ng maraming anak, pero iisa lang ang binigay. Masaya pa rin kami kasi alam naming mabuti ang pagpapalaki namin kay Amethyst. Sabi ni Wendy na may kaunting luha sa mata. Napatitig si Amethyst sa ina na pinapalis ang luha sa gilid ng mata. Napangiti pa itong humihingi ng paumanhin ng tingin dahil sa pagiging emosyonal. Ma, tawag ni Amethyst sa ina. Nilingon siya nito at ginitian. Hindi pa rin maiwasan ng mama niyang malungkot sa tuwing mababanggit ang papa niya. Hinawakan ni Amethyst ang kamay ng ina at bahagyang hinigpitan. O siya, tama na yan. Handa na atang mga pagkain? Sabat ni Carlota na tila naiirita ang mukha. Nang nasa dining na sila, pinaghila pa ni Jax ng upuan si Amethyst. Sa kilos nila, hindi mo mahahalatang merong pinagdadaanan ang relasyon nilang mag-asawa. Marunong magpanggap si Jax sa harap ng iba, habang si Amethyst tila iling pa rin. Maging ang ina ni Amethyst ay inaalalay nito na makaupo sa katabi ng asawa. Tahimik lang kumakain sina Amethyst at mama niya. Habang si Jax at ang ama nito ay nag-uusap-usap tungkol sa paminsan-minsan ay negosyo. Sumisingit si Ramil sa usapan. Panay ang panakaw na sulyap ni Teo kay Amethyst, lalo na katapat niya ito sa upuan. Lalo lang tulong naiilang si Amethyst sa malagkit na tingin ng pinsan ng asawa niya. Ilibot mo si Amethyst at mama niya, Jax, sa buong mansyon. Pakita mo kung gaano kaganda ang hardin dito para naman may pagkaabalahan si Balae. Biglang nausal ni Roger na ikinagulat ni Amethyst. Wala kasi sa usapan ng kanyang isip kundi sa lalaking nasa harapan niya na kanina pa tingin ng tingin. Mamayang hapon po, tay. Mas magandang maglakad sa garden tuwing hapon. Ginagap ni Jax ang kamay ni Amethyst na nakapatong sa ibabaw ng lamesa.
Napalingon si Amethyst kay Jax sa ginawa nitong pagpipisil ng kamay niya. Nginitian siya nito ng matamis pero irap ang naging ganti niya. Pipilitin niyang alalahanin kung bakit sila nagsasama ni Jax. Ang tunay na dahilan, hindi ang gusto lang ng puso niya. Pansamantala niyang isasantabi ang nararamdaman at susubukan sumabay sa agos ng mga kagustuhan ng asawa niya kahit masakit. Magugustuhan niyo ni Mama tumira dito sa mansyon, saka marami na kayong makakasama. Andito si Tita Carlota para makakwentuhan niyo at mabait din siya. Litanya ni Jax habang hinuhubad ang t-shirt na suot. Sana nga, nasabi na lamang ni Amethyst. Ang totoo, hindi niya alam kung totoo ngang magugustuhan niyang tumira kasama ng pinsan ni Jax. May request sana ako, kung okay lang sa'yo. Napatigil si Jax sa pagkuha ng kanyang damit sa built-in cabinet. Ano yun? Untag niya at matiim na tumingin sa asawa. Pwede ba ako mag-drive ng sasakyan? Minsan kung gusto kong ilabas si Mama, magiging madali sa akin. Aniya na naghintay ng sagot mula kay Jax. Yun lang ba? Tanong na Jax at tumungo naman si Amethyst bilang sagot. Okay, I will buy you a new car. Ako magtuturo sa iyo mag-drive. Unti-unti sumilay ang malaking ngiti sa labi ni Amethyst. Wala sa sariling napatayo siya at niyakap sa Jax sa sobrang tuwa. Naestatwa sa kinatatayuan sa Jax sa ginawa ng asawa. Di niya malaman ang gagawin, kung gaganti ba siya ng yakap o tatapikin lang ang likod ni Amethyst. Nanatiling hindi gumagalaw sa Jax. Biglang napabitaw si Amethyst sa asawa ng matauhan. Namula kagad ang kanyang buong mukha at maring napapikit ng mata sa sobrang kahihiyan. Shit! Amethyst murmured. Pinipigilan naman ni Jax ang kanyang malakas na tawa. Dinig na dinig niya ang mahinang bulong ni Amethyst. It's okay. Mag-asawa pa rin naman tayo. Pag-aari natin ang bawat isa. Katawan lang, Jax, pero hindi ang puso. Nakayokong sambit ni Amethyst. Nakasangla na ang puso, kaluluwa at katawan niya para kay Jax. Gaano man kasakit ang kahihinatnan, hindi niya na ito mababawi. Pikit mata niya itong inialay, dala ng labis niyang pagmamahal. Huminga na malalim si Jax. Whatever. Pero pagmamayari pa rin kita hanggat may kontrata tayo. Wala kang karapatang tumanggi kapag gusto ko, kahit anong oras o kahit saan. Biglang nagangat ang tingin si Amethyst at napatitig sa mga mata ni Jax. Naparunok siya sa lagkit ng titig ng asawa. Jax, mahina niyang usal, tila hirap magsalita. Papalapit ng papalapit si Jax sa kanya habang siya naman paatras ng paatras. Yes, wife? Nang-aakit na tugon ni Jax na nakangiti, pati ang mga mata. Ang lapit na ng mukha niya sa asawa, amoy na amoy niya mabangong hininga nito. Diba, parang maaga pa? Napangisi si Jax. Nahuhulaan na ni Amethyst ang gusto niya. Ano kung maaga pa? I want you now, dito sa bed ko. Lumapit siya, halos magdikit na ang mga labi. Alam mo yan, di ka pwedeng tumanggi. Naparunok si Amethyst. Ramdam ang init ng hininga ni Jax sa pisngi niya. Jax! Pilyong umiti si Jax. Sige, sabi mo kung ayaw mo pero wag kang magpanggap. Hindi mo to kayang labanan? Panunokso pa niya kay Amethyst. Dahan-dahang niyakap ni Jax si Amethyst. Pinipilit ang ngiti sa labi nito. Palagi na lamang siyang tinatraidor ng sariling katawan. Ayaw ng isip pero gusto ng katawan at puso niya. Bawat haplos at titig ni Jax ay parang apoy na unti-unting sumusunog sa loob niya. Kahit ayaw niyang umamin, alam niya, hindi niya kayang labanan ang karisma ng asawa. Sa kabila ng lahat, gusto niyang sumuko at sundin ang mga sigaw ng katawan. Mariing napapikit si Amethyst nang maramdaman ang mga labi ni Jax sa kanyang leeg. Pinataka ng mga pinong halik ang balat niya na lalong nagpakiliti sa kanyang katawan. Dumaloy ang kuryente mga sa mga labi ni Jax habang inahalikan niya ang leeg ni Amethyst. Unti-unting nagiinit ang balat nito at bumilis ang tibok ng puso ni Amethyst. Hindi niya maiwasang maramdaman ang sensasyon halos nagpapawala ng kanyang ulirat. Baka tayo hanapin ni Mama? Namutawi sa bibig ni Amethyst habang nakapikit pa rin ang mga mata. It will be quick, I promise. Umatras ng kaunti si Jax, hinawakan ng laylayan ng damit ng asawa. Hinang ang kanilang mga mata na kusang tinaas ni Amethyst sa mga kamay para mahubad ang kanyang damit. I really want you now, wife. Nausal ni Jax sa pagitan ng kanilang mga halik. I think you're ready, bulong ni Jax, habang dinuduyan ng titig ang bawat pulgada ng mukha ni Amethyst. Gusto niya nang angkilin muli ang babaeng unang naging kanya. Dahan-dahang pumikit si Amethyst, sinukong sarili sa asawa.
Alam niyang sa mga susunod na sandali mapapasa kanya rin sa Jax ang puso at isipan nito. Pangiti-ngiti si Teo habang nakaupo, nakamasid sa labas mula sa bintana ng kanyang kwarto. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto, "Saan ka ba galing kagabi? Bakit ngayon ka lang umaga umuwi? Buti na lang na unahan mo silang dumating, kung hindi malilintikan ka sa akin." Bungad ni Ramil sa anak. "Dad, will you sit down and relax? Ang puso niyo." Napatiim si Ramil. Nakuha pa talagang magbiro ni Teo. Inuumaga na naman to ng uwi at kung saan-saan pumupunta, baka makatunog ang kapatid niya na hindi pumapasok ang anak niya sa kumpanya. "How can I be relaxed? Puro night out, puro barkadang inaatupag mo. Imbes na ang kumpanyang iniintindi mo, babaeng nasa isip mo palagi." Sermon ni Ramil. "Kararating lang nila." "Easy po. Dahil sa ginagawa mo, maaagawan ka ng pwesto. Makukuha ni Jax ang kumpanya sa'yo. Sana, ang problema muna natin ang atupagin mo." Pakiusap ni Ramil. Napapailing na lamang siya sa pagiging easy ng anak, nagpapabaya sa kanyang trabaho. "But Dad, did you notice Amethyst? Is she beautiful?" Mga tanong ni Teo na kumikislap pa ang mga mata. "Babae na naman na nakita mo, Teo. She's your cousin's wife at saka mukhang in love ang babae yun kay Jax. Tsura pa lang nun, kita ko na sa kislap ng mga mata niya." Napaismid si Teo. "Ang asawa, naaagaw pa. Pwede naman silang maghiwalay. Kayang-kaya ko yung gawin." Natigilan si Ramil, malakas na hinampas sa ulong anak. "Sira ulo. Magkakagusto ko na lang sa babaeng may asawa pa. Si Amethyst ang tipo, mahinhin. Simple lang at mukhang mabait." Muling napailing ang ama sa kanyang tinuran. "Yan ka na naman sa tipo mong yan, Teo. May problema ba? Huwag mo nang dagdagan. Tulungan mo kung mag-isip paano mawawala sa landas natin sa Jax." Nang di niya makuha mga ari-arian ni Kuya, giit ni Ramil sa anak. Umiti si Teo. May maglalarong plano sa isip niya. "Don't worry, Dad. I will handle everything. Just trust me." "Siguraduhin mo lang, Teo. Kailangan malinis ang trabaho. Ayoko ng palpak." "Yes, Dad." Tugon ni Teo na tumangutango sa ama. Mabilis lumabas ng kwarto si Amethyst. Tahimik siyang naglalakad patungo sa kwarto ng ina. Nang nasa tapat na ng pinto, kumatok kaagad siya. "Bukas yan," tugon ng mama niya. Agad siyang pumasok sa loob ng kwarto. "Ma," nilingon siya ng mama niya na inaayos sa mga damit nito sa cabinet. "Oh, Amethyst, bakit nandito ka? Tapos mo na bang ayusin ang mga damit ninyong mag-asawa?" Umupo si Amethyst sa gilid ng kama. "Tapos na po, si Jax pong tumapos. Gusto niyo po tulungan ko na kayo dyan?" Mabilis na umiling si Wendy. "Hindi na. Konti lang tong mga damit ko at saka kaya ko na to. Dapat nandun ka lang kasama ng asawa mo. Kami ng papa mo nang bago kaming kasal hindi kami mapaghiwalay. Kaya nga maaga kang binigay sa buhay namin eh." "Ma, mahirap po bang manganak?" Inosenteng tanong ni Amethyst. Natawa na mahina si Wendy. "Siyempre, mahirap manganak. Pero kapag nakita mo ng bunga ng pagmamahalan ninyong mag-asawa, parang biglang naglaho lahat ng hirap mula paglilihi hanggang sa dinala mo siya sa sinapupunan mo. Hindi ko po alam kung handa na ako magkaroon ng anak." Napatigil si Wendy at nilapitan si Amethyst. "Bakit naman, anak? Hindi ka na rin bumabata?" Napatitig si Amethyst sa ina. "Naging masaya po ba si Papa nung nakita niya ako?" "Sobra. Ikaw nga isa sa pangarap namin mag-asawa. Kasi mahal na mahal niyo pong isa't isa. Paano kung nagkaanak kayo tas di niyo pala mahal ang isa't isa? Pwedeng naghiwalay kayo," ani Amethyst. Inawakan ni Wendy ang kamay ng anak. "Alam ko, nararamdaman kong lahat, Amethyst. Ina mo ko. Kaya kahit di mo sabihin, alam kong may problema kayong dalawa ni Jax." Namutla si Amethyst, pero mabilis umiling at nag-iwas ng tingin. "Wala po. Ano naman pong magiging problema namin? Ang bait ng asawa ko, responsable at gwapo." Pagsasinungaling niya. Hindi kayang tumingin sa mata ng ina. "Di ba po ang katulad ni Jax ang type ko sa lalaki? Pero malihim ang asawa mo. Para meron sa kanya na parang hindi mo pa kilala?" Sagot ni Wendy. "Kasalanan namin ng papa mo kung bakit kailangan mong pakasalan sa Jax. Alam ko na pilitan ka lang pakasalan siya dahil sa pagkakautang namin at sa hiling ng papa mong makauwi." Nabigla si Amethyst nang marinig iyon mula sa mama niya. "Nagulat ka siguro kung bakit ko alam." Patuloy ni Wendy. "Hindi mo kailangan magtiis, anak. Kung di mo na kaya, pwede ka namang sumuko.
Pero mahal ko po si Jax, ma. Hahayaan ko po bang mawala ang lalaking mahal ko? Kaya ko naman po ibigay ang anak na gusto niya. Ang di ko lang po kaya ang iwan siya at ang anak namin. Tuluyan nang umiyak si Wendy. Naawa sa sinapit ng kaya sa isa nilang anak ni Alfie. Nagdurusa to sa pagmamahal sa lalaking hindi naman siya mahal. Hindi po ako napipilitan na pakasalan sa Jax. Ginusto ko rin po. Dahil gusto kong mapalapit sa kanya at malaman niyang importansya ko. Ayokong nakikita kitang nasasaktan, anak. Pinunasan ni Amethyst ang mga luha ng mama niya sa mata nito. Masakit man po pero kaya ko pa. Kakayanin ko po alang-alang sa pagmamahal ko kay Jax. Hindi niya na kayang itanggi pa ang mga nangyayari sa pagkasama nila ni Jax sa mama niya. Mas maiging alam nito para kahit paano meron siyang kakampi at mahihingahan na sama ng loob. She's stuck because of Jax. Di niya alam paano siya makakalaya sa pagkakakulong dulot ng sobrang pagmamahal niya sa asawa. May bahagi sa kanyang gustong tumakas at iwan to, pero ayaw ng puso niya. Tinidikta nitong gusto pa rin niyang manatili hanggat kaya niya. Basta kapag kailangan mo ko, nandito lang ako. At kung mapagpasyan mong umalis, sasamahan kita kahit saan. Salamat po, ma. Nihilig ni Amethyst ang ulo sa dibdib ng ina. Napangiti siyang nagkaroon siya ng lakas ng loob at katatagan. Kasama niyang mama niya at alam niyang di siya iiwan ito. Bigla, nakatanggap ng tawag sa Jax mula sa nanay niya. Umiiyak ang ina sa kabilang linya kaya nagmamadali siyang nagbihis. Papunta na po ako, Nay. Sabi ni Jax sa ina na nasa tenga ang cellphone at panay pa rin ang iyak sa kabilang linya. Di niya makausap ng ayos ang ina. Puro hikbe at malalakas na iyak lamang ang naririnig niya sa kabilang linya. Hindi niya alam kung ano na namang problemang kinasangkutan ng kanyang tatay-tatay na si Marlon, kaya gano'n na lang pag-iyak ng nanay ni Jax. Dali-daling pinatay niyang tawag at lumabas ng kwarto nilang mag-asawa. Sa pagmamadali, nalimutan niyang makapagpaalam kay Amethyst sa kwarto ng mama nito. Ito ang dahilan kung ba't di niya tuluyang iwan ng ina. Gusto na lang niyang sapilitang iwalay ang nanay sa asawa nito. Di naman siya mahal nito pero nagtitiis pa rin. Naiinis siya na makita gaano kabaliw ang ina sa pagmamahal sa lalaking di naman siya mahal. Sige na, Amethyst, puntahan mo ng asawa mo. Baka mag-away na naman kayo. Udyok na utos ni Wendy. Salamat po, ma. Dahil naiintindihan niyo po ako. Napangiti si Wendy sa anak. Una sa lahat, dapat magulang ang unang umiintindi sa anak. Hinalikan ni Amethyst sa noo ang mama niya at tumayo na. Bahagyang umiti si Wendy habang nakatanaw sa pintong nilabasan ng anak. Bilang ina, may kaba sa puso niya, takot sa maaaring mangyari. Pero nakita niya gaano kamahal ni Amethyst sa Jax. Kayang-kayang ibigay ang lahat, isakripisyo ang sarili para sa lalaking mahal niya. Sana lang dumating ang araw na makita ni Jax ang tunay na halaga ng anak niya. Di lang bilang asawa, kundi bilang magiging ina ng mga anak nila. Sana rin makita ni Jax kung paano magmahal ang isang babaeng handang masaktan basta't mahal niya. Napapikit si Wendy. Mariing huminga at bulong niya sa sarili. Bantayan mo ang anak ko. Bigyan mo siya ng lakas kung sakaling masaktan siya at sana matutunan siyang mahalin ang taong pinili niyang ipaglaban. Pagkapasok ni Amethyst sa kwarto nilang mag-asawa, hindi niya nadatnan doon sa Jax. Umupo muna siya at naghintay na ilang saglit bago naligo lang ito. Dumaan ang 5 minuto walang Jax na nasa loob ng kwarto nila. Siya mismo ang pumunta sa banyo at sinek. Ngunit pagkabukas ng pinto, wala ito sa loob. Mabilis lumabas si Amethyst, natigilan siya. Di pa niya masyadong kabisadong loob ng mansyon. Sinong hinahanap mo? Biglang napahinto si Amethyst nang maulinigan na nagsalita. Nilingon niya at nakitang pinsan na Jax na si Theo. Mabilis lumabas si Amethyst sa kwarto ngunit natigilan siya pagkarating sa pasilyo. Di pa kasi niya kabisadong loob ng mansyon. Di niya alam saan pupunta para hanapin si Jax. Sino hinahanap mo? Napahinto siya sa narinig. Agad siyang napalingon at tumambad sa kanyang pinsan ni Jax, si Theo. Nakasandal sa pader, nakahalukip-kip, tila kanina pa siya pinagmamasdan. Si Jax, wala siya sa kwarto. Mahinang tugon ni Amethyst. Pilit ang ngiti kahit ramdamang kaba. Nakita ko siyang lumabas kanina, sagot ni Theo, habang dahan-dahan naglalakad papalapit. Parang nagmamadali, halatang may importanteng pupuntahan. Di ba siya nagpaalam sa'yo? O baka sanay ka rin umaalis siyang di nagsasabi? Napayo ko si Amethyst. Bahagyang nanikip ang dibdib sa narinig.
Di niya alam paano sasagutin yon. Totoo namang nakapagpaalam si Jax pero di niya madalas ginagawa ito. Ngayon pa lang. Siguro busy lang siya. Pabulong niyang tugon, pilit ang lakas ng loob. Busy? Ulit ni Teo sabay ngiti. Hindi lantaran pero may halong awa at panunuya. Siguro nga, o baka may ibang dahilan kung ba't ayaw niyang sabihin. Lalo siyang nahiya, pakiramdam niya. Hinuubaran siya ng damdamin sa harap ng lalaking halos hindi niya kilala. Pinilit niyang itaas ang ulo at ngumiti. Salamat, Teo. Tatawagan ko na lang siya. Sure, sagot nito sabay tango. Pero kung ako sa'yo, hindi ko siya tatawagan. Baka mas gusto niyang mapag-isa o baka may kasama na siyang iba. Natigilan si Amethyst. Parang may pumulandit na lamig sa buo niyang katawan. Di siya lumingon, dumiretsyong naglakad kahit nanginginig ang mga kamay.